mahirap na pag-uusapan. At ang pag-uusapan po natin, ang topic ngayon ay... Daan na yan? Yan. The unchecked lust. Hindi to yung panghuli. Ano, baka ibang lust ang inisip nyo. Ito yung talagang grabe yung desire. O grabe kumbaga sa Bicol, grabe nga ang gama-gama mo sa sarong bagay. So, daigabos po na gusto o na-a-attract ang sarong tao, lust ka agad, daigabos yan. Sa tiyan, pag-ulayan ta kung anong klaseng lust ini. Ang topic tango niyan, the unchecked lust. Bakit unchecked? Bakit unchecked? Iilan lang ang nag-i-evaluate nito sa mga sarili natin. At kung tayo mag-i-evaluate nito, tayo po ay matutulungan ng mga turo ng ating Panginoon. So the unchecked lust, Matthew 5 verse 27 to 21. Okay. So bakit po natin to? So sabi, hali kayo! Ang Panginoong muli ay magtuturo. Kahapon, nung isang linggo, tinuro niya tungkol sa galit. Pagalit-galit, so alam niyo na yung ibig sabihin. Equivalent to murder. So ulit! Inayos uli ng Panginoon yung mga natututunan ng mga Pariseo. Kasi pag sinabing yung kautusan, gusto nilang parang i-downgrade. Alam niyo bang i-downgrade? Water grade. Ibaba to the level ng tubig sa lupa. So muli, inangat ito ng Panginoon. Sabi niya kasi, naparito ako upang hindi pa walang sala, kundi tupdin ang mga iyon. Ang alin, yung mga kautusan. So bakit nga ba isinulat ang kautusan? Bakit nga ba isinulat ang kautusan? What do you think? Bakit nga ba isinulat ang kautusan? Isinulat ang kautusan para mapag-alaman natin, dahil last ang pinag-uusapan natin, pag-aralin natin ang triple X. Oh, ibang isip nyo. Di ba, may floor wax na triple X. Pag-uusapan natin yung triple X niyan. Yung mga X-rated. X-rated ba? Hindi. Ang ibig kong sabihin, yung unang X, sino unang X na rito? Number 1, to expose inside our heart. Di ba may X yan? Ibang isip yung triple X ha. Unang-una, pag-usapan natin dito, yung tatlong X na sinasabi dito ng Panginoon, baka may last ka kasi may triple X to. Bawal to sa mga bata. Pero pwede to ngayon kasi ihahayag to ng Panginoon. Number 1, to expose inside our heart. Ano ba talaga nasa puso natin? Ang turo sa atin ng makamundo, follow your heart. Basta tumibok na yung puso mo, follow. Sundin mo. Turo ba yan ng Panginoon? Lilinawan yan natin mamaya. So, ang sunod naman, to picture out yung extremely effect of sin na sinasabi dito ng Panginoon. Pangalawang X, to extremely effect, to picture out, ipakilala yung sobrang epekto ng lust na ito, ng sin na ito, itong klaseng sin. At siyempre, anong masasabi ng Panginoon? Bigyan tayo ng isa pang X, extra grace ni Jesus Christ. Wow, interesting So, alam niyo yung triple X. Yung expose inside our heart, extremely effect of sin, and extra grace of Jesus Christ. Ang tentasyon ay ipinahintulot ng Panginoon, o yung lust ay naapod, ipinahintulot yan ng Panginoon upang alamin kung ano talaga ang nasa loob mo. Okay? Si Jesus Christ, tinintasyon ni Satanas para palabasin kung anong meron dyan sa Kristong yan. Okay? So, iba't ibang pagsubok. Kainin mo ito. Gawin mong tinapay ito. Lumukso ka.
ibibigay ko sa iyo ang kayamanan. Lahat ng sanlibutan niya. Gusto niyang palabasin kung ano yung weakness sa loob ni Jesus Christ. Diba? At yung tentasyon na bumabalik-balik sa inyo, na supposed to be nalampasan nyo na, nagpapakita yan that there is something wrong within us. Okay? Gusto yung palabasin ng Panginoon. Why? Para matulungan na tayo. Okay? But Satan failed. God allows Satan to test. Ito ang aking kinalulugdan anak. At suddenly, pinalabas kung anong meron sa kanya and he failed. Diba? Ano kaya yung ibibigay sa iyo ngayon? Yung uncheck na yan. Para malaman natin yung tinatawag natin unevaluate o hindi iniibalwar. Ubot sabihin, na itang gayot chinecheck upan. Okay? Sa laog ta. At ngayon, ma-check upan nyo na. So what is lust? Lust is the intense desire for something. Ulit, hindi lahat ng desire ay masama. Pero yung intense na sinasabi, sobra-sobra na naglilid sa iyo o tumutungo po sa atin into temptation, that is lust. Ano kaya itong pag nandiyan na, Pastor, di ko talaga kayang mapigil. Ano talaga itong desire na ito, haros hindi ka na makatakbo. Nanghihina na ako, Pastor. Ano kayong mga lust na yan? So the lust is the intense desire for anything that can become a sinful. So ito na ang Panginoon. At least malinaw na po sa inyo, ha? Ito nagtuturo na ang Panginoon. Sabi niya sa verse 27, narinig ninyong sinabi sa English, have you heard that it was said? Narinig din yung sinabi. Di ba tinuturo sa inyo sa elementary? Minsan nga sa high school tinuturo pa. Anong sabi niyo? Sa inyong Exodus chapter 20 verse 14. Diba? Kautosan yun? Una, yung sinasabing, huwag kayong mangangalunya. Do not commit adultery. Ito namang mga kulukoy na ito, mga Pariseo, ginagawa nilang legal. Yung mga legalist, okay lang yan. As long as na hindi mo ginawa, hindi ka nakipag-intercourse o nakipag-sanib sa isang tao, okay lang yan, sister. Okay lang yan, makipag-flirt ka, okay lang yan. Ulit, kung hindi ka Kristiyano, okay lang din to sa'yo. Na, kung sinasabi mong hindi ko kilala ang Panginoon, wala akong Diyos, okay lang to. Skip mo to. Mag-snack ka, pumunta kung saan mo gusto. Pero pag Kristiyano tayo, at totoong anak ng Diyos tayo, mga anak ng Diyos, alam nyo kayo yung mga anak ng Diyos. Makinig kayo. Sapagkat meron po tayong makukuha ang aral dito. Sabi niya, di ba? Napag-aralan nyo na to sa inyong mga elementary teaching? Oo. Sa Exodus 20, kabisado ka. Do not commit adultery. Huwag kayong mga ngalunya. Perfect. That's good. Galing yan sa Exodus 20 verse 14. Pero, may sinasabi ang Panginoon. Sabi niya, sa Tagalog, ngunit sinasabi ko sa inyo, but I tell you. Ano? But I, declaring Jesus, but I tell you, ngunit sinasabi ko, ito yung nakalagay sa mga elementary teaching nyo, sinusunod nyo pa yung 10 kautusan, halos kabisado nyo na yan, hindi kayo makapasa ng elementary hanggang hindi nyo nakakabisado, pero itong sinasabi ko, but I tell to you. Nagpapakita na siya yung may authority, may final say. I-recall niya yung totoong essence o mensahe o yung sustansya ng kautusan tungkol sa do not commit adultery. Tawa? But I say to you, it's a king's decree. Pag sinabing king's decree, Chong, kung sa barangay, naisabatas na to. Na, ito yung deklarasyon ng king. Ito talaga yung totoong mensahe. But I say to you, but I tell to you. Yan. Sabi niya, malumabit yung, may tinuturo si Jesus. Sabi naman ni Jesus,
Sige daw, but I tell to you, sabi ng Panginoon, anyone, ang sino man, but sabihin, all are subject to the sin. Lahat dito, pwedeng matarget ka anytime. Walang exemption. Lahat tayo. Ako ka po? Lahat tayo pwedeng tamaan ito. Para itong COVID. May sinasabi sa Bible, huwag kang magakalang nakatayo ka. Baka bigla ka mabuwal o bumagsak. But I tell to you, anyone, sabi pa dyan, ang sino mang tumingin, look lustfully, tumingin sa isang babae nang may pagnanasa, nga, garok sa to lang mga lalaki ha. Ilang tala, baka sa to lang talaga eh. Igot-igot pati ko, di bale. Tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya. Therefore, anyone who looks lustfully to a woman o sino man is equal to adultery. Ibig ko sabihin, Panginoon, kahit walang tsuba-tsuba, chuchu. Nagits niya. Kahit walang ganon? Yes! Tumingin ka lang sa babae na merong paghahasa, pagnanasa, para mo na siyang nakipag tsuba-chuchu. Yeah. Yun ang gamitin kong words. Is equal to adultery with her heart. Oo ba po? Ganun ba? Oo. So lahat tayo pwedeng tamaan nito. So binaliktad nila yung katuruan ng mga Pariseo na okay lang. Kahit makipag-ano ka lang, chat-chat lang, hello. Mwah. Chup-chup. Tapos may mga, may mga heart emoji. Tubod-tubod naman pati kami. Ano rin? Ay, siroy. Ano mga talent ng mga babae? Ganyan talaga sila. Pang-uto. Mga talent nila yan. Kaya naman, tiro ng, kasi sinabi, may istorya sa pastor, ito baga, pag ang lasda, nag-abot sa isip ng tao, itong pagnanasa, pero gagawang baga na yan, naglulipad-lupad, nag-ikot-ikot. Okay lang yan, nag-ikot-ikot lang sa payo. Pero pag hinayaan mo magtugdon, sa satong isip, as in, magkaigo dyan ng tataghan, kasalan tanayan. Okay? At iniputan ka pa, yan mas makulog yan. Iba na yan, iniputan nga, kawasa, pinatugdon mo si Gamgam. Ayaw ka, iniputan nga ako sa angog. Ano iniputan? Niloko nga ako. Kawasa, pinatugdon mo, pero kung pinayaan mo lupad-lupad, lupad, halit dyan. Oh. Ayun po. So, yan po. So, number 1 objective na pag-aaralan ta, so bago sa number 1X, triple X ni, okay na, mahal. To expose inside our heart. Ayan, itom. Gusto kong itom. Itom yan eh. Green ba? Ibang kulay dyan. Gray. Okay. Marapat bang sundin natin ang ating puso? Kapag tumibok ang puso. Pastor, talagang ano? Gagawin ko ang lahat. Haharapin ko ang lahat. Basta, pastor. Bless mo na ako, pastor. Alat, Noy. Adalanta mo na ni, ha? Magdalawang isip mo na kita. Kasi, pastor, talagang ako yana. Kuya na, garo itong nagurutong-hutong. Pag may lugan baga, grabe ang hurtong-hutong, ano? O, grabe ang mati-mati ang pulso. Pastor talaga, pastor, i-flash mo na ako, pastor. Sige na, pastor. Minsan lang to, sige. So, pag-ulayan ta mo na. So, anong yaon sa lawgang puso ta? Pause muna tayo. Break muna tayo. Ang puso, sabi sa Bible, sa Jeremiah
Ayan. Jeremiah 17:19. Yan, 19. Nalampas. Nice. Is the most deceitful of all. Sige, kung basahan niyo. Tandaan nito ha. Maraming tao nagsasabi, follow your heart. But Jesus Christ never say, follow your heart. Sinabi niya, follow me. Tama? Amen. Tawa, gulagaran ng Bible, pag sinabi tang heart, nag-interchange yan. Minsan tumutukoy yan sa mind, minsan tumutukoy yan sa kaluluwa, at minsan tumutukoy yan sa espiritu. Depende sa context. Pero itong heart na ito talaga itong heart, yung pinakakaloob-looban na yan. Diba, turo sa atin, follow your heart. Follow your heart. Follow your desire. Sabi nila, Jesus, ikisyan ako. Don't believe on that. Hindi, sinabi niya, follow me. Tama? Ayan. O, may nanood na ka ha? Follow me. So sabi naman sa Proverbs 16:25, okay, sa Tagalog. Magkailan sa Tagalog eh. Proverbs 16:25. Kawikaan 16:25. Ang sabi digdig, may daang matuwid sa tingin ng tao. Ngunit, kamatayan ang dulo nito. Sa paghiling-ta, okay. Sa hiling-ta, wow, the best ni. Pero sabi diyan, ngunit, sa dulo pa na ito, kamatayan. Ibig sabihin, pagsisisi. So para sa ko, kung i-rephrase ko tong word na ito, don't trust to your senses. Diba? Pastor, okay, magayon, matangos, tangos, matangkad. Basta pastor, swak na swak talaga. Magkano pati kami magka-genre. Yan, genre-genre ka pa ha. Pero kami ito bagang itong music lover, no. Pastor, selling me pa lang. Parang nag-iba na ang mundo. Bibiglang kulay. Basta, pastor, tumitigil yung pag-ikot ng mundo. Sabi ba sa tele-Korean novela, no? Na tumigil ang mundo. Pastor, siya na talaga. Alat mo na. Sabi dyan, don't trust to your senses. O don't trust to your heart. Proverbs 16:20. Sa hiling mo, okay yan, pero let us evaluate. Okay? So, yan. Jesus never teach follow your heart. May nagsabi naman na, magpakatotoo ka na. Diba? Patid, may organisasyon tayo. Magpakatotoo ka. Ilabas mo yung talagang totoo ka. Hindi ka magpastor. Follow your heart. Dagdagan pa. Yung totoo ka talaga. Sabi ni Lord, hey, I am the truth. Ah, ako yung totoo. Ako yung magsasabi kung ano ka talaga. Tama? Never trust your heart, your senses. Pastor, feeling ko. Paano nga ni pastor? Feeling ko, pastor. Feeling ko lang. Paano nakapastor? Paano? So, sabi ni Lord, I am the truth. I am the truth. The way, the life. Ayan. So, let us evaluate pa kung ano yaon sa laugta. Let us check kung ano yaon sa laugta. What inside your heart? Ano talaga ang yaon sa laog sa imo kang puso? Bukasan ta po ang Marcos 7:20. Marcos 7:20. Anong sabi diyan? Ano? Oh. Bahala na ka mo sa English ken ha. Halatang ako talaga nag-adal. Basta mayan sa katultulan sa grama. What is inside what inside in your What heart? the inside of your heart? Ayan, what inside in your heart? Ano na yan? Okay. So ano po talaga ang yaon sa loob ng puso ta? Evaluate ta. Let us check yung unchecked heart. Evaluate ta po. Aramon ta. Sabi sa 21, verse 21, sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang Kaisipan. isipang naguudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, gumawa ng kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahalayan.
23, ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito, nagiging marumi ang tao. Okay, luway-luwain ka. Pastor, patulinon ka ba? O sige, let us categorize. Ano ba yung lust? Ano ba yung desire mo? Yung gama-gamata sa buhay na maaaring na-fall, nahulog ka na doon sa butas ng tentasyon at hindi ka makalis. That's why hindi ka maka-extend, dahil kita makaabante dahil fina-follow tayong heart ka. Tama? Sinusunod ta yung hibot-hibot ka sa tong puso. Tama ba Bicol? Hibot-hibot. Ano? So, ilimon ta. Kung i-categorize ta ni, kasi barabar lang doon siya sabi ni Jesus Christ, pakarenta. Sa Tagalog, mahiling mo dyan, yung sexual immorality, makiapid. Immorality, o adultery, mga lunya. Malis, yung inapod na malisya or mag-imbot. Ano yan? Yan po. And loudness, o yung inapod yan, tama ba? Paninirang puri. Ay, hindi, di yan. Loudness is gumagawa kahalayan. Yung klaseng lust na yan, na para bang nandyan sa puso natin, yung inapod na lust for sexual act. Okay, mga ano naman kayo eh. Mga may gulang na po kayo. So beware, mag-iingat po kita hindi. Kaya kita nilalaog kang maraot ng mga elemento sa itong buhay, maaaring meron tayo nitong sexual act o yung sexual desire sa isip tayo. Ito po'y bunga na maaaring mapuntahan natin kung, sabi ng Panginoon, tumingin tayo sa babae na mayroong pagnanasa. Hindi lang sa kami, damay ko rin kayong mga kababayan. Meron din po. At pangalawa, ito, saan ka kaya dito maaaring nahulog? Dito, thief, deceit, envy. Pagnanakaw, pandaraya, pag-iimbot, tama to, envy. Pag sinabing envy, invisible, ano? Pag sinabing envy, yung pagkainggit. Anong bot sabihin kayan? Lust for valuable thing. Yun, may video okay. Ang sa mong katahid, mabakal man daw kong amplifier sa aga. Bahala na mautang ako kung kisay. Nainggit. Gagi-agi ka dyan, may cellphone. Di ba itong may hinabon? Nahiling ko lang yan dyan. Itong bakla. Itong itong binarita sa TV. May rason man. Di ko mang hinabon. Yan nga dyan, nakakag. Kinuha ko lang nga. Nagihan ko lang, kinuha ko lang nga. Ba't sabihin, kung sa sarong rason, tama, pero sa sarong rason, kung sususugon ta sa puso ang tao, meron siyang lust for valuable things, yung mga mahalang bagay. Dahil po kita mainggit kasi yung pagkainggit, nagsisimula yung pagnanakaw, pandaraya, at marami pang iba. Ay, yung kaya dapat niya, basta, dawa mag-utang kami. Gigibohon ko na eh. So, meron pong mga araw kita kaya na instances. Pag-utang, dahil man masama. Pero kung yung nagmo-motivate o yung nagdadrive sa to ay pagkainggit, meron niyang ilaw. Ilawan ta. Bago pa, mayong ilaw. So, meron po yan na kahahantungan. Okay, yan ang salawgang puso ta. Ano pa? Sabi ni Jesus Christ, kaya sabi niya, don't trust your heart. Sunod dyan, murder, arrogance, fully, pagpatay, mayabang, kahangalan. Last naman for power. Diba sa election mo niyan, may nagbaradilan, tangani abo makahali sa posisyonin ka. May nagbarakalan boto. Isang gatos nga nakabot sa mo, salamat. Tayo pagpabawakan, kaya tao sa mo, sabi ko na, tao to sa Taterios, dito tig gasolina mo na. Wala, kamo ko nagkadaan. Gasolina sinag ko Kasi siyempre pinakalwi. Yung last, yung gama-gama sa power, sa poder, ano po nanay? Nakaharap ka na po kayan. Ay, pastor, okay lang yan pastor, baka kami mga kandidato.
skip kami dyan, kaya kami ng pastor, okay na sa po. Testimony ta. Next sunod. Slander. Anong slander? Sa Tagalog? Paninirang puri. Ayan. Oh, Gulpi mga Marites. marites. Ala. Tanganing siya mapakaray sa naang sayang maray na pangaran. Maray talagang pangaran mo. Ito mga feeling ta. Irarotong ko man yan. Na, ano yung araw ba ba? Ano? Nganing yung ako nga mapakaray. Itong reputasyon ta baga. Alam niyo ba si Jesus Christ? Dahil siya nagaganda maray na reputasyon. Kahit siya'y hari, kahit siya'y Panginoon, bumaba siya rito, nagsilbi sa lupa, ano po, naglingkod at tulad ng isang alipin. Imagine mo, hari, tagapaglikha, Diyos natin Panginoon, naghugas ng bitis ka mga disipulos. So yan sa'yo ng reputasyon niya. Nanging si Jesus, yun yung among mo, yung pa nga naghugas kang bitis niya, makinagibo. Mga alipin lang po talagang, yan talaga ay wala silang gagawin kundi maghugas ng paa. Po, o dahil siya nag-curiotics ka to ha, inugasan niya lang si paa. So, yung good reputation, meron mga taong naingaya, bistado ang pangaran tabig sa lugar ta. Di kita pwedeng pagbasang-basangon. May mga action ba araw gano'n? Kita ang pamilyang yang, pamilya Bugambilya. Bugambilya. pamilya sa Bugambilya. Guerrero! Yan mga pelikula ba kayo? Ang aram ko lang. Kita nga pamilyang Guerrero. As in kung ano-ano pang sinasabi. Para sinabi lang na mapakaray ang sa indang reputasyon. Meron din pong lust for reputation. Kaya sila ay maninirang puri. Ang iba rin papatay para lang mapakaray ang sa indang reputasyon o maray na apelyido. No. At ang panguri, Greed. may mga level by grade 1, grade 2, grade 3, hanggang grade 16. Ay, mama niyan grade. Pag sinabing grade, yung katakawan. Katakawan. Basta. Sakot na lang Sabi ni Lord, taon mo na yan. Pastor, sakot na pambakal ko na yung lipstick. Sakit itong uso naman itong Lip tint. Lip tint. Pastor, pambakal ko na lang ng lip tint. Lord, saka na. Ang kamot mo, pastor. Pero ka muna, Lord. Yung self-security bagang sinasabi. Yung last for self-security. Basta siya mapakaray. Ako ayos lang may electric pan digdi. Dapat senior citizen digdi Kaya, ano lang yan, evaluation nga kaya sabi ko evaluation. Bahala man duman kaya rin yung mga banad duman sila. Dahil mo kang magalit, dyan natin kung matigano. Nagilty. Okay na kami, hindi. Yan kami, hindi. Okay. Yung mapakaray siya ang kamugtakan niya. That's greed. Kain ng kain, tulog ng tulog, no. Pero, payat pa rin. So, may kanya-kanyang level of greed dyan. At walang taong gustong umamin nito. But Jesus Christ exposed what inside the heart of a man. Ano po? So, alin ba ka talaga dyan? Pastor, ano ako dyan? Perfect. Okay, tutulungan ka ng Panginoon. Kapag na-detect niyo po what inside in your heart, in-expose na ni Lord yung unang X, etong sunod. Gusto pa yung pahiling yung epekto, yung lastingly, yan, yung extremely effect of sin. Saan baga hahantong ang mga bagay nito? So magkakwento muna tayo. Sarap pa, kwento muna tayo. Unang Samuel ba? Ikalawang Samuel. Dahil ko po kayo nasusurat na dyan, tararalabigay. Sige, ikalawang Samuel, chapter 13. Ikalawang Samuel. Focus kayo po ng aklat. Sige, tapos i-stop ko muna. Tindog ka rin Chacha. Verse 1 to 2 muna. So, anong unang mararanasan pag talaga yung gama-gama sa sarong bagay? Sample lang Kalawang Samuel, chapter 13. Sala yung first Samuel. Kalawang Samuel, chapter 13. Sabayan niyo po ko, marami kayong matutunan. Tandaan bakit isinulat ang mga kasulatang ganito, ang Bible, upang ipahiling. Itong
extreme, pag sinabing extreme, labis-labis na epekto kang kasalan, lalong-lalo na kang last na ito. Sige, pag-usapan ta po yan. Okay, tandaan tatlong pangalan, meron dito, si Amon, Tamar, Absalom, saka si Jonadab. Yan man lang ang apat na tao din. Yan man lang yan. So, aramon ta. Verse 1. Si Amnon at si Tamar. Han. Si Absalom, isang anak na lalaki ni David na may magandang kapatid na babae, si Tamar. Si Amnon, isa ring anak na lalaki ni David sa ibang babae, ay umibig kay Tamar. Dahil sa labis na pag-ibig sa kapatid niyang ito, siya ay nagkasakit. Hindi niya malaman ang gagawin at kung paano makukuha si Tamar sapagkat ito'y isang birhen. O ka muna. Yan. So, na-picture out ninyo, may magtugang, si David, may mga aki, si Ammon, saka si Tamar, saka si Absalom magturugang ni, pero iba-ibang ina. No. Si Absalom may tugang siyang pangaran si Tamar na napakaganda. At ito naman si Ammon na ito, Amnon, tama? Na-inlove ning masyado. At sa sobrang inlove niya, nagkaigwa siya ning nagkasakit siya. Anong klaseng sakit ka baka eh? Inaalta prasyonan eh. Hindi ko maintindihan kung hila baka binubusiyaw na eh. Grabe ang mamamatikan. In love. Sa sayang tugang sa ina. O, imagine nyo ha. Yung labis na pag-ibig, ang paka-describe din eh. Labis na pag-ibig. Pero kung rararuman taning labis ng pag-ibig na eh, last can lead number 1. Obese. Bye-bye, ubang obese ha. Baka yan obese, baka yan mataba. Obsess. Pakisabi na obsess. Obsessed. Ano tong obsess? Ang obsession, ito baga po na continually preoccupied on a person and idea or thought. Okay, anong po sabihin yan? Itong purpose siyang narurumduman niya, pero ini-imagine. Ako ha? Ini-imagine niya. Ano kaya? Ito yung talaga ni Tamar. Pag nag-agi pa lang siya yung badot na garo-kortina, talagang hindi ako makaturo. Kaya lang na. Grabe, na-obsess na maraming lokong ini. Tugang niya pa na eh. So, anong ginibo niya? Okay, so, palibasa, pagdaraga talagang pagayon. Siguro arag ng lipot paggilingan eh. Tapos dahil nakakakan, dahil nakakaturog. So inlabable na maray. Inlababo na maray. Sige. Anong sunod? So, sa verse 1 yan, 1 and 2 hanggang 3, 2, nagkaigwa siyang obsession. Hanggang, hindi na. Hanggang 6, 3, 6. Ngunit may napakatosong kaibigan si Amnon ng pangalay Jonadab. Pamangkin ito ni David sa kanyang kapatid na si Simea. Sinabi ni Jonadab kay Amnon, "Ikaw ay isang anak ng hari, ngunit tuwing umagay napapansin kong matamlay ka. Bakit ba?" Ipinagtapat ni Amnon na umiibig siya kay Tamar. Okay. So yan, ako So ining Amnon na ini, may pinsan na ang pangaran si Jonadab. Sinsan, ano? Kung ka pirming malungsi, nagdiniwang ka baga? Kung ka pati lulubog ng mata mo, ano nangyari mo pinsan? Anong problema, Chong? Pati, ulit kita. Anong problema? Pinagtapat. In love ako kay Tamar. Paghiling ko sa'yo, talagang Marian Rivera, Kandaraga pa. Sabi mo, pinakasikat na artista. Ibana pati ang paghiling ko. Ibana pati, nag-iikis na pati ang paghiling ko. Ibana, parang magaling talaga. Inlabon ako. Sabi ni Jonadab, ikaw ay isang anak ng hari.
Ano po sabihin ka? Hello! Ayan lang pa din. Simple yun yung problema mo. Ang aking ang hadi, ano man gusto niya, makukuha niya. Di ba? Parang gusto niya sabihin, hello, nalingawan mo. Pag naghagad ka kay papa mo, dahil papa mo siya, hadi yan, pag nagusto yan, kayang-kaya tayan. Marinig nidyoan tayan. So, ano sabi niya? So, anong put sabihin? Tandaan ta po, ining last can lead into unwise counselor. Hmm. Counsel. But sabihin, hindi mabuting payo. Ano? Pag masyadong gama-gama, gusto mo talaga makuha, mahanap ka itong pabor sa imong gusto. Hello? Tama? Pag sinabi, uy, malaot yan, chong, masakit yan inisip mo. Ay, indaman daw, dahil mo ko naintindihan. Ako in love. Pag nagsabi, uy, ano pala? In love ako. Uy, may suggestion ako. Ano, sabi mo talaga. Di ba? Namimili kita kang gusto tang madangog dahil merong ang last na gustong ma-feed o mapakakan sa laog ta. Tama? Tama po yun dahil. O, so ano itong last na yan? So ano nangyari? So sabi dyan, sa na to verse? Kaya't sinabi ni Jonadab, okay, nagsuggest man ng loko man na yun sarap man. Ganito ang gawin mo, mahiga ka sa kama at magkunwari kang may sakit. May sakit-sakitan ka. Pagkagang bawang, kalintorado, kasi may mga pakana di dimilan, abo ko magklase. Abo ko magklase. Gibon mo excuse later. Kalita. May bawang pala na rin. May inipit pala rin bawang. Paaraw yung mga estudyante. Naipong talaga, nainit talaga. Yung nakalitra kasi kaya para pahinga daw kasi na. Pero magpaparasilpon sa naman pala. Maray ka tayo, hindi. So sabi ni Dave, magkunwari kang may sakit. Pagdalo ng ama, sabihin mong papuntahin si Tamar upang magluto ng pagkain mo. Gusto mong makita siyang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa'yo. Kaya't nahiga nga si Amnon at nagsakit-sakitan. Grabe na, nang daraya na. No? Pagdating ng hari, sinabi niya, sabihin pa, malari. Sabihin naman ninyo kay Tamar na pumarito at ipagluto ako ng tinapay. Oh. Kabarkada ni Garne, mahilig sa tinapay, no? Gusto ko pong makitang siyang ang nagluluto at siya na rin ang magpakain sa akin. Okay, sige, ito doon po react ko. Simple mo lang yan pala. Gusto mong, anong gusto mong flavor? Marami, matibay pati ito si Tamar, magluto ka ng klase itong, Ito ang kiampon? Kokiri, bakery, basta may kiring niya yan. Okay? May yung problema, ko. Pero dahil niya aram na deceitful o may mapandaya itong sinabi ni Amnon na counsel o payo ni Jonadab. Okay, at maliwanag. Ipinagpiling nga ni David na magpunta si Tamar sa tirahan ni Amnon upang ipaganda ito ng pagkain. Nagpunta naman si Tamar at dinatnan niya itong nakahiga. Kumuha siya ng minasang harina at nagluto ng ilang tinapay habang pinagmamasdan niya siya ni Amnon. Wow, luto, nag-aaraso, nagsulot apron, siguro pagiling sa apron, grabe na siguro, grabe niya. So inlabon, kadakon na siyang in-imagine dahil itong last na ito. Kinuha niya ito sa kawala at inahain kay Amon, ngunit ayaw nitong kumain. Oh, may request. Inutusan niyang lumabas ang lahat, liban kay Tamar. Oh, gusto ko na magkakaan pero mga pardalan, luwas mo na. Gusto ko ang humit ko itong garo. Humit, payong ikos. No, wala. Gusto ko sa Tamar lang magpakakan sa kanya. So, dahil niyo po yan. Pagkatapos, sinabi niya, Tamar, dalhin mo na rito sa silid ang pagkain at subuan mo ako. Grabe naman ito. Lokong ina. Dinala nga niya sa silid ang pagkain ni Amon. Number 11. Nang ibinigay na ito sa kanya, biglang hinawakan ni Amon ang kamay ni Tamar. Sinabi niya, halika rito, kapatid ko. Sumiping ka sa akin. Imagine niyo po yan. Yung obsession na naging unwise counsel
nagpasiring na sa deceitful at meron ng harassment. No, grabe na. Sabi niya, nag-suggest sa babae, huwag kapatid ko, sabi ng dalaga, huwag mo akong halayin. Hindi yan papahintulutan sa bayang Israel. Huwag mong gawin ang kahalaing ito. Lalabas ako, kahiyaya sa buong Israel. At ikaw, naman, ano pa ang mukhang iharap mo sa mga tao? Bakit hindi na lang magsabi-sari? Palagay ko'y hindi siya tututol na pakasalan ako. Ngunit hindi nakinig si Amon. Highlight nyo po yung ngunit hindi nakinig. Hindi nakinig. Di ba? Pag may last sa tong puso na tinatago, habo kitang makinig. Gusto tang ipursige kasi yung desire, yung intense desire, gusto tang makuha. Gustong makuha kang taong may itinatago sa buhay. At dahil mas malakas siya, nagawa niyang pagsamantalahan si Tamar. Nakakalungkot na istorya. Matapos niyang pagsamantalahan si Amnon ay namuhi sa kanyang pagkamuhi higit pa kaysa hibang. Grabe. Describe niyo po yung mga word. Higit pa sa pagkahibang. Dating love, naging hibang. Na pag-ibig na dating inuukol niya rito. Umalis ka na, sabi niya kay Tamar. Yung klaseng tugang ni. Hindi ako alis, sagot ng babae. Ang pagtataboy niyang itong masahol pa sa kapalapastangang ginawa mo sa akin. So, panghuri po, mahiling taigdig. Yung inaapod tang trauma. So, mahiling mo pa kung susunusugod mo pa na yung nag-iriwal si Magturugang, naaraman kang hari, galit na galit ang hari. At siyempre, si Absalom mahiganti. Duman ki Amnon, mahiganti. Pinatay niya po. Nahiling mo tong yung last, pinapahiling tayo, yung epekto, yung sobrang epekto kang last na ini. Obsession, naging unwise at marami pang bunga, nagkaiwan ng trauma. Anong klaseng trauma? Family trauma, physical, emotional, spiritual, social, mentally trauma, relational, social trauma. Grabe yung epekto. Mga tugang, at ang totoo, base pa lang din sa survey dapat kita mga Kristiyano magbantay maligid. Ingatan ta po, mga aki ta. Didi pa lang sa Sabang, merong 6 cases ng rape. At ilang pinakadakol pala sa bilog na Kalabanga. So, dahil tani pagbasang-basangon. Kaya ini nagpupuspas ako, tanga ni isiwalat ining bagay nini. Na nagsisimula yan, sabi ng Panginoon, anyone who looks, sino mang tumingin sa babaeng may pagnanasa, ay nangangalon niya na sa kanyang puso. Mag-iingat kita. Baka pagdating ng araw, pagsisihihan ka. Tulad ng kay Amon, katapos na yan, no, hindi niya na mabawi. May sinabi sa Bible, dito, may sinabi sa Bible, anong oras na? Di pa man? Diretso ta pa? Okay, diretso ta pa. 23 minutes na. Hello niyo po, Lidi. Sa Kawikaan chapter 6 verse 32, araw kani po ang nangyari. Kung gurano katindi ang damage kani. Ngunit ang nangangalon niya ay isang taong mangmang. Sinisira ang sarili, number 1, buhay, pangalawa, at pangalan, pangatutlo. Ang tangi niyang mapapala ay pahirap sa sarili, number 1. Ang kanyang kahihiyan, pangalawa, hindi niya ito mababawi. Ini silang verse 10 niyo. Kung isa-summarize ta. Si harili, buhay, pangalan, reputasyon, pahirap sa sarili, kahiyan. Dahil ka na dyan makakabangon. Mahirap na makabangon. So paano na iyo? Pastor, grabe naman yan. Grabe talaga. Seryoso si Lord. Kaya sinabi niya sa mga susunod na verse. Basahon ta duman sa Matthew. Anong sabi duman? Sa Matthew, daguson ta na. Kasi pinalalim ta na tong kahulugan ka to. Balik kita dito sa Matthew chapter 5. Kaya kung ano ka seryoso ang Panginoon, inang sinabi niya. Sige, sabi niya hindi. Hindi na kita sa 29. Nakawa na? Dahil ko na may splash. Kung ang kanang mata mo ay naging sanhi ng inyong pagkasala, dukutin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan
kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa Impyerno. impyerno. Nagkasala ang sarong mata, dukutin da, itapon ang kung dae, buong kaluluwa, buong pagkatao natin ng impyerno. Isa pa, saro niya pang example. Kung ang kanang kamay naman ang naging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuting mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buo mong katawan ang itapon sa impyerno. Hindi po, dahil ni literal. Makulog niya, dukutan tang matam, dahil eh. Si Jesus Christ, ang istorya niya ay di inabot na hyperbole teaching. Pag sinabing hyperbole, sa una, ipapaulan to niya, mahiling kang maray. Oh, nagturo na kasi pula. Yeah. Mahiling ka, siyempre kapos na mata mo makahiling duman. Pag nagtugpa yan, eksakto yan duman sa tatamaan. Ganyan ang hyperbole. Halimbawa, sa gira, pag nakatago, halimbawa, yun eh, pader. O, si Manay ang kalaban. Pag tigpadil mo yan, pag target mong diretso, dahil siya tatamaan kasi may pader. May mga pader ang tao ka to. Pero pag hyperbole, paturon. Bam! Eksakto. Daw ka ah? Araw kayo ang hyperbole teaching. Dahil mo siya, minsan kayo ina-atake diretso, ikaw ralin, ganyan. No, hindi. Si Jesus Christ iba. Pag nag-teaching, hyperbole, paturon, pagbagsak, eksakto naman sa X na yan. Ano, sa tatamaan. Diba araw kayo ng mga mortar? Ano po? Ang mortar, paghulog, Itong sa kanon. eksakto yun naman. Dawa, nakatago ka naman. Hahagop mo kasi, paturon ang pag paulanto kang bala or bola. Ganyan ang hyperbole teaching. But sabihin, medyo in-exagge niya. Exaggerated. Grabe naman si Jesus. Grabe talaga siya. Ano? Gusto niyang pahiling kung gurano ang epekto, yung extremely effect of sin. Anong klaseng sin? Last. Ako pa? So sana nakuha niyo po yan. Kaya minsan kung magbasa kayo ng Bible, tingin niyo pag iliteral, dukutin ang mata. Kaya masabi si Jesus Christ nga, ang sinungaling, paano man nga mag-ibo? Diyan niya naintindihan na may hyperbole teaching. Ha? Hindi mo lang yung ano ha? Hindi mo ba adahalan? Kaya pag ikaw nagtalumpati, medyo pa hyperbole. Dukutin mo yung mata, kung yung pagkasala, putulin ito, itapon. Dahil kamay mo, nagnakaw, putulin mo to. Iba kung araw yan ha? Bukod sabihin, evaluate yourself. Tinamaan ka, evaluate yourself. So, uncheck. Nakuha ka? So, nahilig na po dito. Sabi ng Panginoon, pinapahiling dito sa mga talatang ini, verse 29 hanggang 30, kung gurano siya kaseryoso, tamanganing matabangan ka. Dai ka pagkundinahon, kundi tabangan kita. Naku ka po, ang kasulatan isinulat para hindi kayong parang pulis na lagi kang luhulin. Sinabi ko na nakaaging linggo. Kundi para tulungan kita. At ang panghuling X na yan, yung sinasabi ta, yung extra grace of Jesus Christ. Pag daitan ni ayo talaga, mukhang ako yung tinamaan. Therefore, madigdi ka sa sunod na X. Diba, triple X? Yung pinakahuling X, yung extra grace ni Lord, mabulo sa imo. Ay, iyo, pastor, mukhang ako kaya. Lord, talaga, sorry talaga, Lord. Ako talaga, Panginoon, ano? Paghiling ko sa pusti, yun na. Ay, talaga, ako kaya. Mukhang ako kaya. Mahalas ko naman, itong sarap man, mahalas ko naman. Dapat, susunod na lang kong linggo, mas magawin ang topic. Kasi sa susunod na linggo, series break muna kita. Pahingalo muna kita. Matindi ng mga teaching na yun. Baka mga naan kita. So series break muna kita. Medyo, paprepare ko muna kita. Ano? Sa susunod, pag kayo na-absent series break kita. Mas magandang topic ta naman sa Domingo. Okay, tapos sunod naman kita. Tara, di kita gaya mga naan. Lord, para makapag-evaluate kita. Sige. So, bakit ibinigay ang kasulatan? Doon sa Luke, doon sa John chapter 8, alam niyo po yung may babaeng nahuli. Ay, ginawag niya Jesus, turutok-dok ka nga. O yan nga, huli mining babaeng niyo. Nahuli mi sakto. Oh, nadakop mi nga kadsubang ki. Hinalat mi talaga, kaarami ka.
Matukdo ko na naman sa buhok. Kaya yan o, ginaladkad din sa babae. Yan o, anong masasabi mo dyan? No, Jesus, taram ka! Taram ka, Jesus, ano? Anong sabi ng Panginoon? Anong sabi ng Panginoon? Ang si Isay madama yung kasalan. Siyang unang bumato. Siyang unang magpatama sa babaeng nahuli ninyo. Diba? Si Jesus Christ nagsusulat-sulat lang. Yan, nahuli niya. Surat-sulat lang. Sige na, Jesus, sabi mo na. Jesus, dahil nagigirong-girong, nagsusulat-sulat lang siya. Tapos siya nagsusurat sa daga. Sabi ni Jesus Christ, hello, ako ang nagsurat kang kautusan nindo. Amen. Kaya ako ang nakakaaram kung anong boot sabihin kaya. Kaya sabi niya, I tell you, I say it to you, sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa babae na may pagnanasa ay nangangalunya sa kanyang puso. Hello, ako kaya nagsurat. Napansin niya si Jesus kaya nagsusurat-surat sa daga. Teko, araw ba nagdodrawing niya? Susurat-surat siya. Hello, ako kaya nagsurat. Eh, sabi ng Panginoon, nagyayabang ka, piling mo matuwid ka. Therefore, subukan natin. Ang unang walang kasalanan, ang unang bumato ay yung walang kasalanan. Sisay nagpoon? Poon mo na, mayo nagapo. Isa'y primero nagarali. Ano sa'yo? Si mga may edad. Pasiring sabihin. Okay? Tapos, ano nangyari naman? Sabi ng Panginoon, digdi sa John chapter 8, hanapin ko lang, yung eksaktong salita ng Panginoon. Alam niyo po, napakahalaga ng grace o biyaya ng Panginoon sa atin. Sabi dito, sa chapter 8, verse 9, 8, 9. Nang marinig nila iyon, sila'y isa-isang umalis simula sa pinakamatanda. Iniwan nila ang babae na katayo sa harapan ni Jesus. Tumayo si Jesus at tinanong babae, nasaan na sila? Wala bang humahatol sa iyo? Wala po, Ginoo, sabi ng babae. Sinabi ni Jesus, hindi rin kita hahatulan. Nawawa niyo po, ang extra grace ni Lord, pag nadetect ng, ako kayan, sabi ni Lord, hindi kita hahatulan. Dahil humatol ka sa iyong sarili, anong sabi niyan? Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang magkasala. That's grace. Yan ang grace ni Lord. Ano yung grace? Yung tulong ng Panginoon. Pinatawad automatic sa kasalanan dahil na-detect niya na siya may kasalanan. Alam niyo po, hello mo tadigdi. Sa Titus, dagdagan ko pa, yung grace para maaraman ta po. Dahil kayang bago ng sadirita, only the grace of God. Amen. Titus, chapter 2. Okay, hanapon ta si Tito. Titus, chapter 2, verse 11 and 12. Kung gurano po kahalaga, sana maunawaan nyo yung by grace of God. Pero daini po inaabuso. Pagkatapos ka to, ang babaeng huwag ka nang magkasala ngayon, sabi ng Panginoon, huwag ka nang magkasala, yung babaeng yun, alam nyo po, na-convert yun. Naglingkod yun sa Panginoon, sumunod sa Panginoon, siya ang kauna-unang babae nang makita si Jesus nang doon sa hardin. But sabi naging follower na siya ng Lord. Naintindihan niya yung grace na yun eh. Ang kapot, kaya niya bagbago ng sadiri niya. Pusikit, pusakal ining babaeng bayaran. At meron pang 7 masasamang espiritu na nakasapi dito sa babaeng ini. Kaya siya nakakagibo kung araw ka itong mga karumal-dumal. Meron 7 espiritong nakalagay dyan na masasamang espiritu. Parang siya na ang tinambakan. Parang inistara na siyang babaeng yan, si Maria Magdalena. Pero by the grace of God, araw ka ng grace of God. Titus chapter 2 verse 11. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ang grace o kaligtasan o kagandahang loob ng Diyos ay nagdudulot ng kaligtasan. Yung babaeng iyon ay una, iniligtas yun ng Panginoon. Pangalawa, sa verse 12, ito, arin yung ito, yung grace, yung tulong ng Diyos, ang nagtuturo sa atin na, take note, talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig nito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat dapat sa Diyos. Only by grace of God kayang magbago ang tao.
by the power of the word of His word, kaya niya tayong baguhin. Kung patuloy tayong maniniwala sa Kanya, i-evaluate, siyasatin natin ang ating sarili, ay ako kaya. Ang grace ay dadaloy sa iyo sa pamamagitan ng salita. Tutulungan ka ng Panginoon. Ako, hindi ko kayang baguhin sa diri ko. Only grace. Only the grace of God. Grabe ang consequence kang last line eh. Pero makakapagputotoo po ako, totoo ang biyaya ng Panginoon. Ilang beses niya na akong ililigtas. Pasaway man na kaya ako. Dahil ko siguro ni may tutukdo kung dahil ko man po ni naranasan. Alam niyo pa, naintindihan yung biyaya ng Panginoon, magbabago ang buhay natin. At pag nabago ang buhay natin, may magandang plano para sa atin. Sabi, Pastor, hindi, bless mo na ako, Pastor. Kani, girl ko ini, Pastor. Sabi ni Lord, wait, anak. Yan papasukin mo, masaya lang yan sa una. No? Sa lang masaya. Pero may sasabihin ako sa'yo, papasaya yan. Yeah! Papasaya ng papasaya. Kung kamu kasal na. Pero pag na'iba kamu kasal, masasaktan. Trauma, emotional, physical, mental, social, lahat. Ayoko nang kumain, ayoko nang magpatuloy sa pag-aaral. Trauma na trauma. So mag-iingat kita yun. Ulit, don't follow your heart. Please. Follow Jesus. Amen. Okay? So yan, extra grace ni Lord. Ngayon, dalawang bagay ang gagawin natin. I want to challenge you. Gusto ko yung mag-pray personal. Amen. Dahil na-detect nyo na, ako katoy ata, yung letter A, B ako, all the above ata, sa ko naman. Ano ka doon? Dati tigpara X ko to. Dahil man totoo. Ngunyan, chichikan ko na. Ano? The uncheck. Ngayon, check. Ay, ako kaya. Ayun, magpipray tayo. Dalawang bagay ang gagawin. May mga bagay na you can flee or fly. Madulag, mukhang tayo ko ni kaya. Hindi ka pa ni kaya. O yan na, nagigirarabo ng balukag ko. Grabe na, nagtuturuling ng paghiling ko. Grabe na. Hindi ko na ni kaya. Dulag na noy. Yo. Yan pinakadabis mong kibuhon.